Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, welcome sa ating program, Revival Stories. Every time po na makapag-minister kami sa inyo, excited po ako dahil alam ko may gustong ibigay sa inyo na magandang pagpapala ang ating Panginoon. And just like what we have been doing for the past few weeks, nag-share po tayo ng mga storya, nag-share tayo ng mga truth galing po sa Biblia, para sa ganon tayo ay magkaroon ng apoy sa ating mga spirito, passion for the Lord, to just love Him more and to move in power when it comes to our relationship with Him. Ngayon pong araw na ito, gusto ko na pagtuunan natin ng pansin yung maganda na Great Commission na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. This time, yung Great Commission po, we're going to look at the Gospel of Mark. Ano ba ang Great Commission na ibinigay ng ating Panginoong Jesus based on the Gospel of Mark? Let me read it to you. Mark chapter 16, we will start in verse 15 down to verse 18. Ito po sinasabi. And he said to them, this is Jesus talking to all of his disciples. Of course, it's a given. Pag sinabi natin disciples, hindi lang po yung disciples noon, kundi disciples hanggang ngayon. That would be you and I. Lahat ng believers kay Jesus, tayo po ay mga disciples. So as we look at this passage, understand, Jesus is also talking to you. Sabi po rito, He said to them, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will cast out demons, they will speak in new tongues, they will pick up serpents with their hands, and if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick, and they will recover. Ito po ang pag-aaralan natin ngayon, yung Great Commission ayon sa Gospel of Mark. Makikita po ninyo yung sinabi ni Jesus dito na ang believers daw, ang mga disciples, when we preach the gospel, several signs will actually follow us. Ito yung mga tanda, ito yung mga wonders na makikita sa lahat ng believers. So, I am telling you, if you're a believer in Jesus, if you're a disciple of Jesus, get excited. Dahil ang promise po ni Jesus, signs will follow us. Dati iniisip natin, ay, buti pa, si ganitong evangelist, mayroong mga signs and wonders sa buhay niya. O buti pa, yung ganitong Christian giant in the faith, may signs and wonders sa buhay niya. You will be surprised to find out, ang totoo po niyan, according to Jesus, if you are a believer, if you are a disciple, signs will follow you as well. Ito po ang karanasan na nangyayari ngayon sa church namin. Hindi lang po sa akin bilang pastor, kung hindi sa lahat ng mga miyembro, we actually expect and believe that all of us will move in signs and wonders. So, going back to the question, what will be the signs that will follow every believer? Yung una po na sinabi ni Jesus ay, in my name, they will cast out demons. Hindi po sinabi rito, they may cast out demons. Ang sabi po rito, they will cast out demons. Who's they? All believers. Number one sign, if you're a believer, you have spiritual authority. That's true. Every believer has spiritual authority in Jesus. Kaya nga po napaka-importante na sinabi ni Jesus, in my name. Understand this. Kung ikaw ay mananampalataya, pag ginamit mo ang pangalan ni Jesus at may karapatan ka na gamitin ang pangalan ni Jesus dahil ikaw ay isang follower of Jesus. Pag ginamit mo ang pangalan ni Jesus, takot ang mga demonic spirits sa iyo. It's not the other way around kasi po ang malungkot na nangyayari ngayon, yung mga believers minsan ang takot sa demonyo. Hindi po ganun yon. Yung demonyo ang takot sa mga believers. So if you're a believer in Jesus, you're a Christian, you're a born-again person, born again in Jesus, you have authority over demons. Pakinggan niyo po yung sinabi ni Jesus from the Gospel of Luke chapter 10 verse 19. This is what He said.
I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Of course, nung sinabi po ni Jesus tong snakes and scorpions, that is symbolical for demonic spirits. Ang sinasabi ni Jesus dito, we can actually trample on any demonic spirit. Maski anong klase pa demonyo yan, takot po yan sa inyo. Bakit? Because you are a believer in Jesus. Understand that the name of Jesus is the highest of all names. Kung kaya kapag ginamit mo ito sa pangalan ni Jesus, Satanas, lumayas ka, o sino pa mang demonyo yan, kinakailangan po mag-bow down yan kay Jesus. As a matter of fact, ang isang napakaganda na sinabi ni Saint Paul in Philippians chapter 2, verse 10, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven, on earth, and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. You know what that means? Ang ibig po sabihin niyan, wala sa buong universe na hindi magbabow down sa pangalan ni Jesus. What does that mean? If you're a believer in Jesus and Jesus lives in you, pag ginamit mo yung pangalan ni Jesus, kinakailangan po na mag-bow down sa inyo ang anumang demonic spirit o anumang puwersa dito sa mundong ito. Why? Because you carry Jesus. Let me share with you some stories kung gaano ka makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Naalala ko po, minsan may dinala sa akin na isang babae. Yung babae pong ito, for 23 long years has been suffering dahil kinulam po siya. Hindi niya alam na nakulam siya, and for 23 long years, she has been living in terrible pain. Ang nangyayari po sa kanya, sumasakit yung panga niya. Nung una, inisip nila baka mayroong problema sa kanyang panga. Nagpatingin siya sa doktor. Ang ginawa ng doktor, chinek up siya, in-x-ray siya. Sabi ng doktor, wala akong nakikitang problema sa iyo. Ang ginawa po nila, pumunta sila sa dentista dahil walang makita yung doktor. Ang ginawa naman ng dentista, chinek up din siya, tinignan yung ipin niya, in-x-ray, and the dentist said, wala akong nakikitang problema sa ipin mo. Eto na, walang problema, sabi ng doktor. Walang problema, sabi ng dentista. Sabi ng mga kapitbahay, Mare, baka naman ikaw nakulam. You know how it's like dito po sa Pilipinas, kasama na yan ang kultura natin. Kapag ikaw ay hindi makitaan ng mga posibleng pinanggalingan ng sakit, baka raw kulam. So what they did, dahil nga baka raw kulam ito, pumunta sila sa espiritista, sa albularyo. Tiningnan siya. Ang ginawa po, nagkontra kulam. Well, to make the long story short, ganito po nangyari. Pumunta siya sa kontra kulam, kumontra siya sa albularyo, sa espiritista. For 23 long years, she visited at least 30 albularyos, espiritistas, faith healers, name it. Ang dami po niya ng pinuntahan, pero nariyan yung sakit, kung hindi lumalala, nariyan naman na hindi naaalis o pwedeng naalis sumandali, pero babalik lang at mas malala pa. And she was struggling. Ito pa po malungkot. Hindi na lang sa sumasakit yung kanyang panga, may mga pagkakataon pa, yung babaeng ito lumulutang sa ere. You heard me right. Umaangat po siya sa lupa. At pagkatapos, para bang may invisible force na yung babaeng ito, inihahampas yung mukha niya sa pader. It came to that point na yung mukha po ng babaeng ito na-distort, nagkaroon na siya ng ngiwi, naging ganun na yung kanyang mukha. At sobrang sakit. Finally, good thing, meron po siya nakilala na Kristiyano. At ang sabi sa kanya, bakit hindi mo subukang magpa-pray sa mga Kristiyano? At naituro po siya sa direksyon namin. At kami po ang nakapag-pray sa kanya. Nung naikwento niya sa amin yung mahabang kwento, 23 years of suffering, 30 different albularies and spiritistas, sabi ko sa kanya, bakit hindi ninyo subukan si Jesus? Mayroon pong magagawa si Jesus dyan. So finally, we got to pray for her. Ang bawat isang spirito
ay inaddress namin. Yung pong mga nakasulat sa checklist na pinuntahan niya ng mga albularyo, mga espiritista, be it here in the Philippines or overseas. Opo, nagpunta rin siya sa mga espiritista, mga mangkukulam from overseas para lang kontrahin yung kulam na nasa kanya. At ito po ang isang amazing na katotohanan. Every demonic spirit na inaddress namin sa pangalan ni Jesus ay lumabas. Nag-manifest sila, kung pwedeng nag-resist sila, but at the end of the day, nagbabow down pa rin sila sa pangalan ni Jesus. There was even an instance nung sinabi namin sa pangalan ni Jesus, ikaw spirito ng mangkukulam sa Batangas, pinapalayas ka namin, nag-manifest po, nagtangka na pumalag, at sinabi niya, hindi ninyo kaya si Mang Liloy. Sabi niya ganon. Pero sinabi namin sa pangalan ni Jesus, tinatalian ka namin, umupo ka dyan, natalian po, literally. Parang ginapos yung kamay niya at naupo itong taong ito doon sa silya at sinabi namin sa pangalan ni Jesus, lumabas ka at lumalabas po ang bawat isang demonic spirit na ina-address. Amazed na amazed po ako nang makita ko ito. Ibang klase talaga ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Nung natapos po yon, there was such a sharp contrast doon sa itsura ng babae. Dahil nung nagpunta siya sa amin, nakangiwi siya, malungkot siya, madilim yung kanyang countenance. Pero nung natapos po yung deliverance, nawala yung kadiliman sa kanyang countenance, masaya na siya at hindi lang yon, nawala po yung ngiwi sa mukha niya. That is the power of Jesus at work. Kung kaya ang isang bagay na ipinangako ng ating Panginoong Jesus, if you are a believer, in His name, you will drive out demons. Hindi tayo ang ida-drive out, hindi tayo ang natatakot, sila po ang natatakot sa atin. So, we see here our spiritual authority over demons. May isa pa po, spiritual authority even over evil people. Yes, you heard me right. May mga evil people who are being influenced by demonic spirits. When you address them in the name of Jesus, matitigilan din po yan. I have seen this happen lots of times na may mga tao na kung minsan iniisipin mo, irrational yata itong taong ito. Kung minsan para siyang nagbabayolente na hindi ganito ang ugali ng taong ito. But when you address them in the name of Jesus, suddenly they get jolted. Nagugulat sila, ha? Ano nangyari? Bakit ko sinabi yun? Ba't ako nagkaganito? It's because they are demonically influenced. But the good thing is, because Jesus is in us, when you address that and when you rebuke that, maging yung mga spirito sa likod ng mga taong ito ay kinakailangang mag-bow down at mag-submit. Meron po kaming isang pastor, si Pastor Emily. At nanggaling po siya sa kanyang kwarto, nagwo-worship siya kay Lord. She is just so in love with Jesus. Worship songs, kanta-kanta siya. And then she left home, papunta na po siya sa work, teacher po siya. At papunta siya, doon sa trabaho, nakasakay siya sa isang jeepney. Doon sa loob ng jeepney, nag-worship pa rin siya kay Lord. So, she was not really mindful of what was going on sa loob ng jeepney. Ang nangyari po, na hindi niya alam, may hold-upan na pala nangyayari sa loob ng jeepney. Yung bawat isang pasahero, tinututukan na ng kutsilyo nitong hold-upper. At yung hold-upper, nung tumapat sa kanya, hindi niya alam, kinukuhanan na siya ng belongings niya, ng pera niya. Ang ginawa po, tinusok siya sa tagiliran. Nagulat siya. Sabi niya, "Hoy, masakit yun, ha?" At syempre, sabi niya, "Alisin mo yan." Sabi ganon. Sabi niya, "Hold up ito." Sabi ng hold-upper. Instinctively, dahil ito pong si Pastor Emily, nasa kanya si Jesus, at nandun siya sa atmosphere of worship, instinctively, she looked at the hold-upper in the eye. At sabi niya, "In Jesus' name, bumaba ka rito." Isipin ninyo yun, hindi niya binigay yung cellphone, hindi niya binigay yung bag o yung wallet. Ang ginawa niya, ginamit niya yung authority niya, being a believer in Jesus. Tinuro niya yung hold-upper, at sabi niya, "In Jesus' name, bumaba ka rito." Alam niyo po ang nangyari? Yung hold-upper bumaba. Hindi lang basta bumaba, lumundag ng jeep. At ito po ang nakakagulat. Pag lundag ng hold-upper sa jeep, ang hindi nila alam doon sa loob ng jeep, may kasabwat pa pala yung hold-upper. Kumbaga, ito yung bantay. Pati po yung bantay na hold-upper, lumundag din. Sabi ko, wow, amazing.
Iba talaga ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. And you know what? If you're a believer in Jesus, I am challenging you. Huwag nating sayangin ang kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Jesus has actually given us that authority. It is in our hearts. We can use His name to address any form of evil in this world. Yan man ay demonic forces, yan man ay evil people. It is about time that we rise up to our authority as believers. Let's use the name of Jesus. Ang sabi ni Jesus, these signs will accompany those who believe. We will drive out demons. We will cast out demons in His name. Nakita na po ninyo, dalawang kwento yan. We use His name in spiritual authority over demonic forces and over evil people. Meron pa po, our spiritual authority even over nature. Yes, you heard me right. Yung pangalan po ni Jesus, even nature will have to bow down to it. Naalala ninyo si Jesus nakasakay sa bangka pagkatapos mayroong bagyo na humampas doon sa bangka and all of His disciples were just afraid. Natatakot sila because they were thinking they were going to drown. Malulunod silang lahat habang si Jesus natutulog. Naalala niyo yung kwentong yun? At ang nangyari po nito, si Jesus ginising ng mga disciples, Lord, Lord, malulunod na tayo, wake up! Minsan ganun tayo eh. Pagka may problema na dumarating, we get frantic. Natatakot tayo. Ala, ano na mangyayari? Ano na mangyayari? Instead of using our God-given authority, we give in to fear. That's not the way to do it. Yung mga disciples natakot, well, ang saving grace na lang nito, they called on the right person. They called on Jesus. So, ginising na lang si Jesus. Jesus, Jesus, malulunod tayo. And Jesus woke up. But you remember what He did? He looked at the storm. And then He said, be still. That's it. Tumahimik ka. Or another way of putting it, shut up. Ano nangyari doon sa bagyo? Tumigil. It's all because there's power in Jesus. Minsan po papunta ako sa may Quezon. Na-invite ako ng Pastoral Association ng Quezon because there's going to be an inter-church fellowship. Magkakasama-sama ang lahat ng churches doon sa probinsya ng Quezon and I was to be the guest speaker. Ang problema po ganito, matagal na, ilang buwan na lumipas, naka-oo ko sa invitation nila and I was actually excited na makakapag-minister ako sa Quezon. Yun nga lang po, on that said day na gaganapin yung event, signal number 3 po sa Quezon. Habang dito naman sa Metro Manila, kung saan ang aming tahanan, ay signal number 2. And just looking at what was going on nung signal number 2 dito sa Metro Manila, yung puno namin sa bahay, meron kami puno kasi ng langka, puno ng bayabas, may mga puno kami. And you can just see yung mga puno talagang humahapay, hinahampas na malakas na hangin. So I was just imagining, hala, habi ko, kung ganito pa nga lang sa signal number 2 at ang lakas na ng hangin, yung mga puno ay humahampas, how much more sa Quezon signal number 3? So I was debating over my mind, sabi ko, pupunta pa kaya ako rito? And of course, nandun yung isip ko, commitment ito, dapat kong puntahan. So finally, I decided, pupunta ako rito, commitment ito eh. Nung nakita po ako ng kapitbahay namin, sabi niya, saan ka pupunta? Sabi ko, sa Quezon. Sabi niya, oh, signal number 3 doon, malakas ang bagyo doon. Sabi ko, oo nga eh, yun nga lang, commitment itong nabitawan ko, kaya pupunta ako. Ang nangyari po, pumunta ako. Eto po matindi. Going to Quezon, I would see all of these trees na hinahampas ng hangin, may bumabagsak sa kalye. And I was thinking, grabe siguro dito sa Quezon pagdating ko. Surprisingly, pagdating ko po sa Quezon, pagtawid ng boundary, literally, pagtawid ng boundary, wala pong hanging malakas, walang ulan na malakas. Meron tikatik, ambon, but that was it. Nung nandun ako, tinanong ko yung mga pastor. Sabi ko, mga pastor, bakit po walang bagyo? Kala ko signal number 3 dito. Alam niyo po yung sagot sa akin ng mga pastor. Sabi niya, tama po yung pastor, signal number 3 dito, sa balita. Pero sa actual po, wala. Sabi ko, bakit? Ano po nangyari? Dahil kami po ng mga Kristiyano dito sa Quezon, naturuan kami ni Lord na kapag ka nagkaisa kami sa panalangin using Jesus' name,
we can rebuke storms. At sinabi namin, walang bagyo na pwedeng pumasok sa Quezon. Magmula po nung nagka-agree daw lahat ng believers sa Quezon in rebuking storms, rebuking typhoons, hindi na po nakapasok ang bagyo sa Quezon. That shows us the power of the name of Jesus. Kung gagamitin lang natin ito, we can rebuke even nature when it is going against the will of God. The authority that believers have. Demons bow down to us. Evil people and evil intentions bow down to the name of Jesus. And even nature has to obey. Yan po ang authority na binigay ni Jesus sa ating lahat na mananampalataya. Ngayon po at nalaman na natin yung binigay sa atin na spiritual authority ni Jesus, it's about time that we will put this into application. Huwag na po nating sayangin. Napakatagal ng panahon na mayroon tayong authority as believers in Jesus, as Christians, as born-again people. Hawak natin ng authority. Nakatira po si Jesus sa puso natin. It's about time gamitin na po natin ito. So, Jesus gave us authority over demonic spirits. We will drive out demons in His name. Gamitin po natin, meron bang demonic attack? Meron bang oppression? Meron bang depression? Meron bang sakit? Ano man ito, let's rebuke it and use the name of Jesus. The prayer can be as simple as this. In Jesus' name, depression, we rebuke you. Be gone. Or sickness, we rebuke you. Be gone. O kaya naman, merong hidwaan, galit, whatever oppression, attack, in the name of Jesus, we rebuke you. Right now, I want you to lift up your hand and I will agree with you in prayer. Taas mo lang ang kamay mo and let us pray. And say this prayer with me. In Jesus' name, I receive my authority as a believer in Jesus. Hindi na ako magpapa-oppress, hindi na ako magpapatalo sa demonic spirits, hindi na ako magpapatalo sa demonic attacks. From now on, I am the one with authority. So in Jesus' name, I claim victory. Thank you, Lord. Amen. If you pray that prayer with me, ang importante po ngayon, ipamuhay na natin ito. Kapag may nakikita tayo na isang demonic attack, isang demonic oppression, let's rebuke it and use our authority. Now that you have this authority at alam mong nasa sa iyan, gamitin mo na yan araw-araw. Ano man ang nasisense mo na spiritual attack, use the name of Jesus. Ito man ay may kinalaman sa sakit, may kinalaman sa heaviness, may kinalaman sa lustful temptations, whatever. Meron pong kapangyarihan ang pangalan ni Jesus. And because He lives in you, the Bible says, greater is He that is in us than he that is in the world. Be victorious. God bless you.